Ito na mga kabayan yung bago nating packaging ng haplas. Meron siyang coconut sa gitna, tas may kamay. Yun yung symbol ng coconut sa haplas. Sa kalagay dyan, konsagradong langis 100 ml. Sa ngayon, ang total na nasold ng products natin ay nasa 100 pieces. Di ko alam kung meron pang stocks. Kung meron pa, i-grab nyo na kasi paubos na yung kaagad. Kung maubusan man kayo, siguro next week na uli ako mag-update kung meron pa tayong kung makapag-produce kami kaagad. Pero kung meron pa, i-grab nyo na kasi mabilis maubos to. Yun lang. Maraming salamat. Yan. Tinan nyo yung tsura. Sobrang ganda. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Matias. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Ilocos. Minsan hindi natin inaasahan na ang simple o maliit na kaganapan sa ating buhay ang siyang magiging dahilan ng malaking pagbabago. Ito ang napatunayan ng ating tagapagpadala ng kwento na itago na lang natin sa pangalang Liboy. Nang mga panong ito ay nag-aaral sa elementarya ang paslit. Nasa ikalimang baitang si Liboy nang hindi sinasadyang nabundol ng sasakyan. Nagtamo ng bali sa kanang braso ang bata at ilang pasa sa katawan. Hindi naaasikaso ng maayos ang bata dahil kapwa nagtatrabaho ang mga magulang. Tuwing Sabado o Linggo lang nananatili sa tahanan ang mga ito. Ang kaganapang iyon sa buhay ni Liboy ang nagtulak sa mga magulang para ipadala siya sa kanyang lolo sa Ilocos. Liboy, makinig kang mabuti sa akin ha. Doon ka muna sa lolo Matias mo sa Ilocos. Hindi ka namin matupag ng nanay mo dito sa Maynila eh. Alam mo naman, pareho kami nagtatrabaho, di ba? Para sa'yo naman yung ginagawa namin kaya konting tiis lang anak. Wika namang Tony. Wala namang nagawa ang paslit kahit tutol ito. Masusunod pa din ang kanyang mga magulang. Matapos lumabas ng ospital, nagpahinga lang ito ng ilang araw sa tahanan. Kaagad ding bumiyahe papunta ng Ilocos. Kasama nito sa biyahe ang kanyang alagang aso. Dahil may sasakyan naman ang kanyang mga magulang, piniling isama ni Liboy ang alaga. Nung una ay tutol pa si Mang Tony. Kaya lang wala din siyang magawa dahil hindi aalis si Liboy kung hindi kasama ang aso. Isasama ko si Islaw. Hindi ako pupunta kina lolo kung hindi ko siya isasama. Wala na nga kayo dun eh. Pati ba naman si Islaw ayaw nyo pang ipasama sa akin? At saka, sino mag-aalaga sa kanya dito? Eh ako ngang anak nyo, hindi nyo maalagaan eh. Si Islaw pa kaya? Wika ni Liboy. Mga salitang tumarak sa puso ng ama. Hindi nito magawang magalit dahil totoo naman ang sinabi ng bata. O siya, sige na, isama mo na si Islaw. Pero siguraduhin mo, hindi siya magiging makulit doon sa bahay ng lolo mo ha? Wika ni Mang Tony. Huwag kang mag-alala tay. Masunuri naman to si Islaw eh. Ako na pong baala sa kanya. Tugon ni Liboy. Bagaman sumasagot, ramdam ng ama ang lamig ng pakikitungo sa kanya ng anak. Habang nasa biyahe, tahimik lang na nakatitig sa labas ng bintana si Liboy. Habang nakaiga naman sa binti nito ang alagang aso. Hindi to umiimik. Isang sagot lang ang isinasagot nito sa ama sa tuwing nagtatanong. Nagpatuloy ang ganitong tagpo hanggang sa makarating sila sa tahanan ng ama ni Mang Tony. Hindi inaasahan ng matanda ang pagdating ng mga ito dahil hindi naman sila nagpasabi. O Tony, napadalaw yata kayo. Hindi ka man lang nagpasabi ha, hindi tuloy ako nakapaghanda. Sandali lang ha, magpapakatay ako ng manok nang makapagtanghalian kayo. Wika ng ama ni Tony
na ang pangalan ay Mang Matias. Pasensya na po kayo tay, biglaan din kasi yung desisyon naming mag-asawa eh. Kailangan muna naming dalhin dito si Liboy, pansamantala lang naman. Pakialagaan na lang ho. Tugon ni Tony. Hindi pa rin bumababa ng sasakyan si Liboy ng mga sandaling iyon. Pinunta ni Tony Matias para kausapin. Liboy, bakit hindi ka bumababa dyan? Para makakain tayo ng tanghalian, ay siguradong gutom ka na. Wika ni Mang Matias. Dahan-dahang binuksan ni Liboy ang pintuan. Bumaba ito. Dire-diretsyong naglakad papasok ng tahanan. Pasensya na po kayo tay ha. Hindi kasi yan sang-ayon sa pagpunta dito eh. Pero lilipas din yung tampo ni Liboy. Wika ni Tony. Wala kang dapat alalahanin, naiintindihan ko. Halika na, ay parang babagsak pa yata ang ulan no. Kung balak mong bumiyahe pabalik ng Maynila ngayong hapon, wag mo nang ituloy. Paniguradong mahihirapan ka sa daanan. Wika ni Mang Matias. Pagpasok ng tahanan, nakita ng dalawa si Liboy na nakatitig sa bintana. Tanaw mula sa kinakatayuan nito ang malawak na palayang pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Napakagandang tanawin, hindi ba? Ay sayang lang makulimlim ang kalangitan. Hindi mo gaanong makikita ang pagsayaw ng mga palay. O siya, halika na. Sasama kita sa magiging kwarto mo. Wika ni Mang Matias. Patuloy na walang imik si Liboy dahil pinakikiramdaman nito ang pakikitungo sa kanya ng matanda. Yon ang unang beses na nakita niya ito ng personal. Dahil simula nang isilang ang bata, hindi pa nila nagagawang bumisita sa probinsya. Dinala ng matanda si Liboy sa isang malaking kwarto. Ayon kay Mang Matias, yon ang dating kwarto ng kanyang ama. Inikot ng bata ang tingin sa silid. Nakitang punong-puno nga ito ng larawan ni Mang Tony. Matapos ihatid, iniwan na muna ito ng matanda para makapagpahinga. Hila-hila ni Liboy ang alaga ng mga sandaling iyon. At nang lumabas ang matanda, saka pa lang niya ito kinausap. Ang laki ng bago nating kwarto, Islaw oh. Kaso lang, nakakalungkot kasi wala naman tayong kakilala dito eh. Si tatay kasi, bakit pa kailangan ako dalhin dito? Hindi ko naman kilala yung mga nakatira sa bahay na to eh. Wika ni Liboy habang hinihimas ang ulo ng alaga. Ilang minuto pa ay bumuhos na ang malakas na ulan. Bagyang lumamig ang paligid. Unti-unting nakaramdam ng antok si Liboy hanggang sa makatulog. Hapon na nang magising ang bata. Nakarinig ito ng ilang taong nagtatawanan, kaya marahan siyang lumabas ng silid. Dali-daling tumakbo ang alaga nitong aso papunta kay Mang Tony. Napalingon si Mang Matias sa kanya. Mabuti naman at nagising ka na. Ay tamang-tama, nagluto ako ng masarap na ginataan. Maupo ka muna dyan ha. Makipag-usap ka sa mga tsuwin at pinsan mo. Wika ni Mang Matias. Naupo si Liboy sa pinakasulok ng sala. Imbis na makipag-usap sa mga naroon, pinili nitong tumitig sa tanawing nasa labas ng bintana. Napaliwanag na ni Mang Matias ang kalagayan ni Liboy, kaya naman nauunawaan ito ng mga pinsan. Ngunit isa sa mga ito ang talagang makulit, na itago na lang natin sa pangalang Mia. Habang tahimik na nakatitig sa labas ng bahay, bigla na lang may kung sinong tumapik sa kanyang balikat. Napaaray si Liboy dahil hindi pa gaanong magaling ang pilay nito. Napaka-arte naman ito. Parang hinawakan ka nga lang eh.
Wika ng batang babae. Tinignan ito ng masama ni Liboy at sumagot. Pwede ba? Huwag mo kong guluhin. Mahinang tugon ni Liboy. Napangiti ang dalagita at muling tinapik ng mahina ang balikat nito. Sa pagkakataong iyon, nagalit si Liboy at binulyawan ito. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, hayaan mo ko mag-isa. Ayokong makipag-usap kahit kanino. Buwisit na buhay to. Wika ni Liboy sabay takbo palabas ng tahanan. Dali-dali naman itong sinundan ni Mang Tony. Liboy, sumusobra ka ng bata ka. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Tatamaan ka talaga sa akin. Wika ni Mang Tony. Patuloy na naglakad si Liboy habang bumubulong sa sarili. Hindi naman pala matino yung utak mo eh. Alam ko nang tatamaan ako, bakit ako babalik? Gustong gusto mo dito, pues mag-isa ka dyan. Wika ni Liboy. Bagamat hindi nito alam ang pupuntahan, umalis ang bata sa lugar na yon para makaiwas sa ama at sa mga taong nasa loob ng tahanan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Tony. Bakit ganon ang reaksyon ng anak mo? Ano ba ang totoong nangyari sa kanya? Tanong ni Mang Matias. Mabait na bata naman niyang si Liboy, tay. Kaso lang ayaw niyang pumunta dito. Wala na kasi kung pagpipilian, tay. Walang mag-aasikaso sa kanya sa Maynila. Pareho kami nagtatrabaho ng nanay niya. Wika ni Mang Tony. Parang ibon lang si Liboy. Habang kinukulong mo, lalong magpupumiglas. Bakit hindi mo subukang palayain? Hayaan mo siyang kusang bumalik. Nauunawaan ko ang kalungkutan ng mawalay sa kinalakihan na lugar. Hayaan mo, ako nang bahala sa anak mo, Tony. Wika ni Mang Matias. Matapos ang usapan ay nagpasya si Mang Tony na umuwi ng Maynila. Pag-alis nito, kaagad sinundan ni Mang Matias ang apo. Alam nito ang direksyong tinahak ng bata. Madali lang ang daan papunta, ngunit napakahirap naman ang pabalik. Matarik na burol ang kailangan mong baybayin. At dahil sa ulan, madulas ang mga batong punong-puno ng lumot. Patuloy na naglalakad pababa si Liboy habang nakasunod ang alagang aso. Narating ng dalawa ang maliit na batis. Huminto sandali upang maghugas ng paa. Matapos ay tumawid na ang mga ito sa tulay na gawa sa pinagdikit na kawayan. Pagdating sa kabilang pangpang ng batis, matatanaw na ang malawak na palayan ni Mang Matias. Saktong papahinog na ang mga uhay ng palay, kaya unti-unti na itong nagbabago ng kulay. Naganap ng maupuan ang paslit. Hanggang sa masipat nito ang isang maliit na kubo sa gitna ng taniman. Naglakad si Liboy papunta roon. Mabuti na lamang at bukas ito, kaya nagawa niyang makapasok. Nakatitig si Liboy sa papalubog na araw. Unti-unting nawawala ang liwanag. Ngunit nang tamaan ng gintong liwanag ang butil ng palay, nagliliwanag ang mga ito na tila ba mga alitaptap. Ilang sandali pa, halos mapatalon si Liboy sa kinaupuan nang biglang magsalita si Mang Matias. Naroon na ito sa loob ng kubo. Hindi ba napakaganda ng tanawin? Lalo na ang basang uhay ng palay na tinatamaan ng papalubog na araw. Para silang mga alitaptap na nakadapo sa isang kumpol. Wika ni Mang Matias. Lolo naman ginulat nyo naman ako eh. Pero, oo nga po, ang ganda. Nakakagaan ng kalooban. Pasensya na po kayo sa inasal ko kanina. Nakakainis po kasi si tatay. Wika ni Liboy. Nakakainis. Bakit naman?
Kasi dinala ka dito. Alam mo, Liboy, kapakanan mo lang ang iniisip ng iyong ama. Tama nga naman siya. Walang mag-aasikaso sa'yo doon dahil pareho silang nagtatrabaho para sa ikabubuti mo. Wika ni Mang Matias. Yun na nga po yung nakakainis dun. Hindi ko naman po kailangan ng pere. Sila ang kailangan ko. Tugon ni Liboy. Inakbayan ito ni Mang Matias at biglang napaaray si Liboy. Ay, nako. Pasensya ka na ha. Ay mukhang malala ang tama niyang balikat at braso mo ha. Sandali, may gagawin ako. Pero wag mong sasabihin sa iba ha, mangako ka. Wika ni Mang Matias. Hindi alam ni Liboy kung ano ang sinasabi nito. Ganun pa man, itinaas ng bata ang kanyang kamay at nangako. Tumayo si Mang Matias. Naglakad papunta sa gitna ng palayan. May kung anong hinahanap sa makapal na taniman. Ilang minuto siyang nagpaikot-ikot hanggang sa napayuko ito at may kung anong dinampot. Itinaas ito ng matanda at nanlaki ang mga mata ni Liboy dahil tila nagliliwanag ang bagay na yun. Nang papalapit na ito sa kanya, unti-unti nang naaaninag ng bata kung ano ang hawak ng kanyang lolo. Para itong bagong sibol na palay, ngunit mas mahaba at may iilang dahon. Ay, mabuti na lang at hindi ako nahuli sa pagkuha. Amin ang braso mo. Liboy, kung ano man ang masasaksiyan mo dito ngayon, sa atin lang to ha. Ayokong may ibang makakalam. Muling paalala ni Mang Matias. Tumango naman ang paslit habang nakatitig ng diretsyo sa matanda. Matapos kinuyom nito ang mga palad habang hawak ang kapiraso ng palay. Sabay usal ng kung anong salita. Inihip ito sa hawak-hawak. Idinampi ni Mang Matias ang kamay sa balikat ni Liboy. Kakaibang init ang naramdaman ng paslit. Unti-unting nawala ang pagkirot nito. Maging ang parte ng kanyang braso na nabali, unti-unti niyang naigagalaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyang nawala ang sakit sa kanyang balikat. Maging ang mga pasang dulot ng pagkakaaksidente ay tila duming ipinahid. At ang pinaka nakakamangha sa lahat, ang pagbalik sa dati ng kanyang nabaling buto. Hala! Ang galing! Ano pong ginawa niyo, Lolo? Wala na po yung sakit ng braso ko. Pati yung kamay ko. Nagagalaw ko na ng maayos. Wika ni Liboy habang ginagalaw ang balikat. Pagdating natin sa bahay, kakausapin ko ang Tia Isabel mo na samahan ka sa bayan para ipatanggal yung semento sa braso. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, wala kang pagsasabihan ng tungkol sa ginawa ko ha. Wika ni Mang Matias. Pero Lolo, ano po ba yung ginawa niyo? Paano niyo ako napagaling? Tanong ng paslit. Ang tawag sa bagay na ginamit ko ay mutya ng palay. May taglay itong bertud ng pagsibol na may kakayahang magpagaling ng anumang pinsala sa katawan ng tao. Ngunit bihira lang ang ganitong uri ng kakayahan. Nagagawa lang itong makuha ng mga taong may mataas na antas ng karanasan sa panggagamot. Wika ni Mang Matias. Kung ganun, manggagamot po pala kayo, Lolo? Muling tanong ng paslit. Sabihin na lang natin na parang ganun nga. Halika na, umuwi na tayo. Baka lalo pang lumakas yung ulan, no? Nga pala, nagpumilit ng bumiyaya ang tatay mo pabalik ng Maynila. Wika ni Mang Matias. Pagdating nila ng tahanan, wala na si Mang Tony.
Kailangan niyang bumalik ng Maynila dahil may aasikasuhin pang gawain sa trabaho. Kita mo na, Lolo. Wala silang iniisip ni nanay kung hindi puro trabaho. Mas gusto pa nilang malayo ako sa kanila kaysa magkakasama kami. Wika ni Liboy. Kagad siyang pumasok sa silid. Sinundan naman ito ni Mang Matias upang kausapin. Alam mo, iho, may dahilan ng nanay at tatay mo kung bakit nila ginagawa yan. Ay sa ngayon, hindi mo maiintindihan. Pero pagdating ng araw mauunawaan mo ang lahat. Bakit hindi mo samantalahin ng mga panahong nandito ka sa akin para maging masaya ka? Kalimutan mo ang buhay sa syudad. Mamuhay ka ng simple dito. Wika ni Mang Matias. Paano ko naman po gagawin yan, Lolo? Halos wala nga po akong kakilala dito eh. Wika ni Liboy. Sa ngayon wala kang kakilala. Pero subukan mong makipag-usap sa mga pinsan mo. O kung ayaw mo naman, sumama ka sa akin kapag pumupunta ako sa palayan. Wika ni Mang Matias. Napangiti si Liboy. Napagtanto na magandang ideya ang sinasabi nito. Sige po, Lolo. Total, wala naman akong gagawin dito eh. Sasama na lang po ako sa inyo kapag nasa palayan. At isa pa, gusto ko pong matuklasan yung tungkol sa inyo. Lalo na yung ginawa mo kanina. Napakaangas. Wika ni Liboy. Napakaangas. Ano yon? Kayo talagang mga kabataan. Ang dami niyong natututunan na bagong lingwahe. O siya, maglinis ka na ng katawan. Maya-maya lang maghahapunan na tayo. Wika ni Mang Matias. Lingid sa kalaman ni Liboy na ito na ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan maaga itong ginising ng matanda. Hindi sanay si Liboy na gumising ng ganong kaaga, kaya pupungas-pungas itong lumabas ng kwarto. Pagtingin sa bintana, medyo madilim pa. Napakalamig dahil nababalot ng hamog ang paligid. Pupunta po tayo sa bukid ng ganitong oras. Ang lamig pa, Lolo oh. Hindi pa nga sumisikat yung araw eh. Wika ni Liboy. Tamang-tama ito. Dahil ganitong oras lumalabas ang mutya mula sa palay. Kailangan nating makuha yon bago pa tayo maunahan ng mga engkanto. Hoy tayo, suot ba? Para hindi ka lamigin. Wika ni Mang Matias. Matapos ay pinainom siya nito ng salabat upang mainitan ang sikmura. Walang dalang sulo si Mang Matias ng mga oras na yun. Kaya sinabihan nito si Liboy na humawak sa laylayan ng kanyang damit. Habang naglalakad walang imik si Liboy hanggang sa makarating sila sa kubo. Dito tayo mag-aantay ng pagsikat ng araw. Huwag kang matutulog ha. Dahil kapag napapikit ka, hindi mo makikita ang mutya ng palay. Wika ng matanda habang nagsisindi ng kanyang pipa. Bakit naman po kailangan yung makuha ang mutya ng palay, Lolo? Para saan po ba yun? Tanong ni Liboy. Dito na nagsimulang magkwento si Mang Matias. Alam mo, Liboy, matagal ko nang sinusubukang kunin ang mutya ng palay. Ngunit napakailap nito sa akin. Ilang beses ko nang sinubukang kunin ang mutya pero bigo ako eh. Kaso ngayon, malakas ang kutob kong makukuha natin ang mutya. Wika ni Mang Matias. Sa isip ni Liboy, maaaring nag-uulyanin na ang matanda. Dahil ang paniniwala ng paslit ay kwento-kwento lang ang tungkol sa mga ito. Kahit nagawa siyang gamutin ng lolo, hati pa rin ang kanyang paniniwala. Pinili niyang manahimik at obserbahan ang gagawin ng kanyang lolo Matias
Ilang sandali pa ay sumilip na ang sinag ng araw. Tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad. Pagmasdan mong mabuti ang palayan, Liboy. Sa oras na may makita kang gintong liwanag, ituro mo sa akin. Wika ni Mang Matias. Tumayo naman ang paslit at itinutok ang tingin sa palayan. Hindi kumurap ang bata. Hanggang sa mapansin nito ang maliit na butil ng liwanag na nagmumula sa pinakagitna ng palayan. Dali-dali niya itong itinuro sa matanda. Ngunit hindi ito makita ni Mang Matias mula sa kinaroroonan. Maingat na bumaba ng palayan si Liboy. Pinuntahan ang munting liwanag. Nagmumula ito sa iisang puno ng palay. Bukod tangi ang palay na iyon dahil halos lahat ng nakapaligid sa kanya namumunga at tanging yun lamang ang hindi. Marahan itong binunot ng paslit at nanlaki ang mga mata ni Mang Matias. Hindi ito makapaniwalang nakuha ni Liboy ang pinaka-inaasam na mutya. Ito po ba yung sinasabi niyong mutya, Lolo? Parang ordinaryong palay lang naman to ah. Nagliliwanag nga lang. Ano pong gagawin natin dito? Tanong ni Liboy. Hawakan mong mabuti ang mutya, iho. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong pagsubok. May mga aagaw sa iyo ng mutya na yan. Hindi sila titigil hanggat hindi mo napapatunayan na ikaw ang karapat-dapat para sa mutya. Wika ni Mang Matias. Dito na nagsimulang kabahan si Liboy. Inikot nito ang tingin sa paligid. Nakiramdam kung may mga paparating na nilalang. Ayon pa sa matanda, kailangang manatili sa palad ni Liboy ang mutya hanggang sa tuluyang sumikat ang araw. Ilang minuto ang nakalipas. Walang nilalang ang nagtangkang kunin ang mutya sa paslit. Aba, mukhang nakuha mo ang mutya, Liboy ah. Nakuha mo ang mataas na uri ng mutya. Wika ni Mang Matias. Hindi nito akalaing makukuha ng apo ang mutya. Kaagad silang umuwi matapos ng kaganapan. Pagdating sa tahanan, ibinalot ni Mang Matias sa itim na tela ang mutya. Kailangang manatili ang mutyang ito sa iyong pangalaga ha, sa loob ng 7 araw. Walang sino man ang maaaring makahawak nito. At sa oras na iabot ko sa mga palad mo ang itim na tela, wag na wag mo itong iwawaglit. Isang bagay pa, Liboy, hindi pa tapos ang pagsubok dahil sa loob ng 7 araw na sinasabi ko, hindi pa rin titigil ang mga elemento sa pag-agaw nito sa iyo. Kahit anong mangyari, wag na wag mo itong ibibigay sa iba. Kahit ako pa ang humingi sa iyo. Wika ng matanda. Mula sa itim na tela, itinago pa ito ni Liboy sa isang maliit na sisidlan. Isinuot sa kanyang leeg. Ilang sandali pa nang matapos ang kanilang pag-uusap, dumating ang mga pinsan ni Liboy na si Mia at Jeline. Saktong kumakain ng agahan ng paslit. Inaya ni Mang Matias ang mga itong makisalo sa pagkain. Hindi pa rin umiimik si Liboy dahil naiilang ito sa mga pinsan. Bagay na napansin naman ng matanda. Liboy, bakit hindi ka makipaglaro sa mga pinsan mo? Palagi ka na lang nagkukulong sa kwarto mo. Hindi naman masama ang lumabas ng bahay paminsan-minsan. Wika ni Mang Matias. Wala naman po kasi akong kakilala dito, Lolo, at isa pa, hindi ko gaanong naiintindihan yung sinasabi ng mga bata dito. Tugon ni Liboy. Dialektong Ilocano ang ginagamit na salita ng mga taga roon. Kung hindi ka sanay, talagang hindi mo ito maiintindihan. Alam mo, Liboy, maganda yung ilog dun, oh.
Plano namin ni Jilly na pumunta para maglaba. Mangunguha din kami ng bayabas. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Mia. Sa ilog? Hindi ba delikado dun? Lalo pa malakas yung ulan kagabi. Tanong ni Liboy. Hindi naman delikado sa ilog. At isa pa, hindi ganun kataas ang tubig ngayon. Kaya makakapaglaba tayo sa pangpang. Sumama ka na kasi. Para may taga-akyat kami ng bayabas. Ay, oo nga pala. Magaling na ba yung pilay mo? Tanong ni Mia. Medyo magaling na. Hindi naman na sumasakit kaya pinatanggal na namin ni Lolo yung semento. Ang hirap kasing kumilos eh. Tugon ng paslit. Sa huli ay napapayag ito ng dalawang pinsan. Matapos kumain kagad ng lumakad ang tatlo. Nawaglit sa isipan ng matanda ang tungkol sa pagsubok ni Liboy. Naalala niya ito ng mga bandang tanghali na at hindi pa rin nakakabalik ang mga ito. Kagad sumunod ang matanda papunta sa ilog. Pagdating sa lugar, kinabahan ito dahil hindi niya nakita ang tatlong kabataan. Binaybay namang matsyas ang kahabaan ng pangpang sa pag-asang makikita niya ang mga itong namimitas ng bayabas. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Nang marinig ang tawa ni Mia, natanaw itong nakikipaghabulan kay Liboy. Pinili nitong pagmasdan ang mga apo habang nakaupo sa isang tumbang puno ng nyug. May kung anong bumulong sa kanya na tawagin ang paslit. Bilang manggagamot, malakas ang pakiramdam ni Mang Matyas sa mga ganitong bagay. Dali-dali itong tumayo at tinawag ang pangalan ng mga apo. Mia, Jeline, Liboy, halina kayo dito, umuwi na tayo. Magtatanghalian na. Wika ng matanda. Isa-isang naglapitan ang mga paslit. Nandito po pala kay Lolo. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Liboy. Hindi naman masyado, basta sumunod na kayo. Magtatanghalian na tayo. Tirik na yung araw oh. Hindi pa kayo umuwi. Wika ni Mang Matyas. Kagad kinuha ng tatlo ang mga nilabhang damit. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbaybay nila ng daan, muli na namang nakarinig ng boses si Mang Matyas. Sa pagkakataong iyon ay napalingon sa kanya si Liboy. Lolo, naririnig niyo po ba yun? Tanong ng paslit. At para masigurong tama ang kanyang hinala, sinubukan nitong ipalarawan kay Liboy ang narinig. Narinig? Alin yung tilaok ng manok? Tanong ni Mang Matyas. Hindi, Lolo. Boses ng babae. Ang sabi, bilisan natin. May paparating na panganib. Wika ni Liboy. Sa pagkakataong iyon nakumpirma ni Mang Matyas na tama ang kanyang hinala. Naririnig ni Liboy ang parehong boses na naririnig nito at para hindi mataranta ang mga apo, tumawa ng malakas ang matanda. Baka sikmura mo lang ang naririnig mo. O siya, bilisan nyo na lang ang paglalakad ng makakain na. Tugon ni Mang Matyas. Pagdating ng tahanan, naunang maligo at magpalit ng damit si Liboy. Paglabas ng kwarto ay kinausap ito ng matanda. Dito niya sinabi ang katotohanan. Liboy, ang totoo. Narinig ko rin ang boses na sinasabi mo. Isa itong babala mula sa gabay ng tangan mong mutya. Kung hindi pa kayo umalis sa tabing ilog, maaaring napahamak kayo ng mga pinsan mo. Wika ni Mang Matyas. Ganon po ba yun, Lolo? Normal po ba yung ganon? Tanong ni Liboy. Oo, iho. At hindi lang yan ang mararanasan mo sa oras na makumpleto mo ang 7 araw.
Pangalawang araw pa lang ngayon kaya mahaba pa ang kailangan mong bunuin. Tugon ni Mang Matias. Kaagad namang naputol ang usapan ng dalawa dahil biglang pumasok si Jeline. Basang-basa ang paa. Pinagalitan nito ni Mang Matias. Pinapunasan ang mga bakas nito sa sahig. Napadungaw si Liboy sa bintana. Nakita ang isang lalaking nakatingin sa kanya. Dali-dali nitong tinawag ang atensyon ng matanda. Ngunit nang makalapit ito, wala na ang nasabing lalaki. Ano ba yan, iho? Nasaan ba yung sinasabi mo? Tanong ni Mang Matias. Nandyan lang po yung kanina eh. Pero pagtawag ko po sa inyo, parang umalis eh. Parang nagmamadali. Tugon ni Liboy. Hayaan mo na. Baka nakikimasid lang. Narinig niya yung sigaw ko, malamang chismoso. Madalas ganon yung tao dito Wika ni Mang Matias. Ngunit sa kaloob-looban nito, alam niyang isa ito sa mga panganib na sinasabi sa kanila ng gabay. Buong maghapong nakaupo sa atangan si Mang Matias. Hindi rin ito tumuloy sa pagpunta ng palayan dahil sa banta ng panganib sa apo. Alam nito anumang oras, maaaring sumugod ang mga elemento na gustong makuha ang bertud ng palay. Kinagabihan nagpaalam si Jeline na uuwi muna dahil may pasok ito kinabukasan sa paaralan. Nagpaiwan sa bahay nila Mang Matya si Mia. May mga gamit siyang dala, kaya nagpa siya ang dalaga na doon matulog sa kadailanang mas malapit ito sa kanyang paaralan. Habang nagpapantok, kinausap ni Mia si Liboy. Natuwa naman ang matanda. Unti-unti nang nagiging malapit ang mga ito. Kinabukasan maagang pumasok si Mia. Kaagad ding nagising si Liboy para samahan ito sa paglalakad papuntang eskwela. Baka maligaw ka sa pag-uwi mo ha. Tandaan mong mabuti ang mga dadaanan natin. Wika ni Mia. Hindi naman siguro, madali naman tandaan yung daan eh. Tugon ni Liboy. Masayang naglalakad ang dalawa. Ngunit hindi nila inaasahang may mangyayaring hindi maganda. Malapit na sila sa paaralan nang biglang makaramdam si Mia ng pananakit ng tiyan. Aray ko, biglang sumakit yung tiyan ko, Liboy. Sandali lang, uupo muna ako. Wika ni Mia. Hinayaan itong maupo ni Liboy. Sandali lang ha, hingi ako ng tulong sa mga guro. Tugon ni Liboy. At nang hawakan nito sa balikat ang dalagita, biglang nakakita ng isang nilalang si Liboy. Nanlilisik ang mga mata nito. Kulay pula. Matatalas ang mga pangil. Nakangisi habang nakatitig sa kanya. Dito na nagpasya ang bata na isama pabalik ng tahanan si Mia. Hindi naman ito nag-atubiling sumama. Pagdating sa tahanan, hinanap nito si Mang Matias. Sa kasamaang palad, wala doon ang matanda. Pinahiga nito si Mia sa mahabang upuan. Sinubukang hanapin sa likod ng tahanan ang matanda. Nakahinga ng maluwag si Liboy nang makita ang matandang nakaupo habang may kung anong ginagawa. Dali-dali niya itong nilapitan at tinawag, ngunit hindi sumasagot ang matanda. Nang makalapit na ng husto, hinawakan ito sa balikat si Mang Matias. Laking gulat ni Liboy. Nang lumingon ito sa kanya, nakita niya ang mukha ng nilalang kanina. Wala si Mang Matias para ipagtanggol ka. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin ang mutya ng palay. Wala ka namang pakinabang sa bagay na yan.
Hayaan mong ako ang magtago niyan. Wika ng nilalang at napatras si Liboy. Dali-daling tumakbo papasok sa tahanan. Hinabol siya ng nilalang, ngunit hindi nito magawang makapasok ng pintuan. Tinignan ni Liboy si Mia. Patuloy pa rin itong namimilipit sa sakit. At sa bawat oras na dumadaan, lalong lumalala ang kondisyon ng dalagita. Hindi alam ni Liboy ang gagawin ng mga oras na yun, kaya wala itong nagawa kung hindi maupo sa sahig at umiyak. Yan ba ang karapat dapat sa mutya ng palay? Tignan mo ang sarili mo. Ni hindi mo nga kayang gamitin ng maayos ang mutyang nasa'yo. Kaya isuko mo na lang yan sa akin. Wika ng nilalang. Hindi sumasagot si Liboy. Patuloy lang itong nakayuko. Pilit na nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Bigla nitong naalala ang ginawa ni Mang Matya sa kanyang balikat. Tumayo si Liboy upang lapitan ng pinsan. Akmang lalakad na ito. Bigla na namang nagsalita ang nilalang. Saan ka pupunta? Papasok ka sa kwarto mo. Ganyan nga, magtago ka sa ilalim ng kumot. Wika ng nilalang. Lumingon si Liboy at kinumpronta ito. Gusto mong kunin yung mutya sa akin. Bakit hindi mo subukan pumasok? Wika ni Liboy. Matapos ay tumakbo ito papunta sa kinaroroonan ng pinsan. Kinuha nito sa sisidlan ng mutya at hinawakan, sabay bulong ng kahilingan. Inilapat ni Liboy ang mutya sa tiyan ni Mia. Inhipa nito ng makailang ulit. Gaya ng ginawa ni Mang Matyas, ilang sandali pa ay huminahon ang dalagita at unti-unting nakatulog. Matapos kagad hinarap ni Liboy ang nilalang, na noon ay nakatayo naman sa labas ng kanilang bintana. Bakit hindi ka lumabas dito? Gusto mong subukan ang magagawa ko, hindi ba? Halika, huwag kang magtago sa loob ng tahanan. Wika ng nilalang. Komedyante ka? Bakit naman ako lalabas? Ikaw yung may kailangan sa akin. Ikaw yung pumasok dito. Wika ni Liboy. Lalo namang nanggalaiti ang nilalang. Walang yakang bata ka. Sa oras na matsyempohan kita, dila mo lang ang walang latay. Lumabas ka dito! Wika ng nilalang. Lalo itong inasar ni Liboy. Manigas ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako lalabas kahit maglupasay ka pa. Tugon ni Liboy. Naupo ito sa atangan upang lalong maasar ang nilalang. Hanggang sa hindi na ito makatiis, dali-daling tumakbo para sugurin ang paslit. Kagad namang tumayo si Liboy at pumasok sa bahay. Tinawanan ng malakas ang nilalang dahil bigla itong bumalik sa pinanggalingan na tila may kung anong nakaharang sa pintuan. Ano? Hindi ka makapasok. Bakit kaya? Kasi mahina ka. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Wala ka mapapala dito. Wika ng paslit habang patuloy na tumatawa. Muli namang sumugod ang nilalang. Sa pagkakataong iyon bigla itong napasigaw na tila may kung anong humagupit. Pumasok si Liboy sa sala. Nakitang nakatayo sa likuran ng nilalang si Mang Matyas. May hawak itong latigo sa kanang kamay at may isang itim na tulos sa kaliwa. Kung hindi ka aalis ngayon, ipapako ko ang ulo mo sa pintuan ng tahanan ko. Wika ni Mang Matyas.
Nanlaki ang mga mata ng nilalang nang marinig ang boses ng taong humagupit sa kanya. Ikaw na naman. Bakit ba ang hilig mong makialam, tanda? Hinayaan ko nang makuha mo ang unang mutya. Tapos ngayon, ikaw at ang kaanak mo na naman ang makakakuha. Tugon ng nilalang. Pasensya na pero hindi ko pwedeng hayaan na makuha ng mga kagaya mo ang mutya ng palay. At isa pa, ako ang nagmamay-ari ng tanimang iyon. Kaya anong karapatan mong kumuha ng mutya mula sa dome ko? Muling wika ni Mang Matias. Hindi malaman ni Liboy kung namamalikmata lang siya. Ngunit isang matipunong lalaki ang nakikita niyang nagsasalita. Sigurado siyang boses ito ni Mang Matias. Huwag mong gawing daylan ng aking uri. Ang sabihin mo, sakim ang mga tao. Wika ng nilalang. Hindi na baling tawagin mo kong sakim. Huwag lang mapunta sa mga kagaya mo mutya ng palay. Hindi nababagay sa mga kauri mo ang kapangyarihan ng pagsibol. Muling hinagupit ng matanda ang nilalang. Sa pagkakataong iyon ay napilitan itong tumakas. Nang masigurong wala na ang nilalang, pumasok ng tahanan si Mang Matias at pinuntahan si Liboy. Pasensya ka na at may inasikaso ko sa bayan. Nasaktan ka ba? Ano palang nangyari sa pinsan mo? Tanong ni Mang Matias. Hindi naman po ako nasaktan, Lolo. Sumakit po kasi yung tiyan ni Mia kanina, kaya inuwi ko po siya. Pagdating namin dito sa bahay, yun na nga yun nangyari. Teka, sino po ba yung nilalang na yun? Tanong ni Liboy. Isa siyang nilalang na walang sariling muka at pagkakakilanlan. Kailangan nila ang mutyang hawak mo upang magkaroon sila ng sariling anyo. Kaya sinabi ko sa iyo noon, pakaingatan mo ang mutyang yan dahil maraming nilalang ang maghahangad nito. Nga pala, ang tawag sa kanila dito sa amin ay mga al-alya. Wika ni Mang Matias. Sa mga hindi nakakaalam, ang al-alya, isang uri ng nilalang na walang sariling katawan. Sinasabing ito ay mga kaluluwan ng mga namatay na hindi magawang makatawid. Nananatili lang ito sa mundo kung saan sila pumanaw at pilit na gumagawa ng paraan upang magkamit ng sariling katawan at pagkakakilanlan. Ang tanging makakatalo sa kanila ay isang uri ng patpat mula sa isang uri ng puno. Sinasabing sa oras na tamaan sila ng patpat na ito, tuluyan silang lalayas at hindi na babalik pa. Balik tayo sa kwento. Ilang sandali pa ang nakalipas ay tuluyan ng nagising si Mia. Wala itong alam sa mga nangyari. Ang tanging natatandaan lamang ay kasama nitong pumunta ng paaralan si Liboy. Anong nangyari, Liboy? Bakit nandito ko? Ano ba yan? Hindi tuloy ako nakapasok. Wika ni Mia. Dali-dali itong tumayo. Ngunit pinigilan ito ni Mang Matias. Sandali lang, Mia. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay dahil may nagbabantang panganib sa buhay niyo ni Liboy. Ang dahilan kung bakit ka nandito, nayakap ka ng al-alya. Pagpapaliwanag ni Mang Matias. Biglang naalala ni Mia ang nangyari. Muli itong naupo. Napatitig ito kay Liboy na noon ay nakangiti ng nakakaloko. Oh, ano naman yung nangyari sa'yo? Bakit parang nanalo ka sa wedding? Tanong ni Mia. Wala naman. Masaya ako dahil ako ang nakagamot sa'yo. Wika ni Liboy.
Nanlaki ang mga mata ni Mang Matias nang marinig ang sinabi nito. Ano ka mo? Ikaw ang gumamot kay Mia. Paano mong nagawa, Aber? Tanong ni Mang Matias. Naisip nito na wala nang mawawala kung sasabihin niya kay Mia ang totoo. Total alam na din ang totoong dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. Di ginaya ko lang po yung ginawa niyo sa pilay ko, Lolo. Hindi ko naman alam na gagana pala. Tugon ni Liboy. Kung sa bagay, hindi na nakakapagtaka. May kakayahan kang manggamot. Apo kita eh. Wika ni Mang Matias. Matapos ng kaganapan ay lalong pinagtibay ni Mang Matias ang depensa ng tahanan. Hindi na nagulat pa si Liboy dahil hindi lang mutya ng palay ang hawak ng matanda. May tangan itong iba't ibang bertud mula sa samot-saring halaman at hayop. Saan mo nakuha ang lahat ng yan, Lolo? Bakit napakadami mong ganyan? Tanong ni Liboy. Ang mga mutyang ito ay koleksyon ko nung kabataan ko pa. Itinabi ko ang mga ito dahil alam kong darating ang pagkakataon na magagamit ko ang lahat. At ayan, eto nga nagagamit ko na. Wika ni Mang Matias. Napatango na lamang si Liboy dahil wala na itong masabi. Habang naglalagay ng mga proteksyon sa paligid ng tahanan, nagbahagi si Mia ng tungkol sa kanilang lolo Matias. Alam mo ba, kinakatakutan ng mga mambabarang at mangkukulam si Lolo natin. Wika ni Mia. Bakit naman? Ano bang meron kay Lolo? Mabait naman siya. Oo, tama ka, mabait nga si Lolo. Pero sa taong mabait lang, sa oras na gumawa sila ng masama, hindi magdadalawang isip si Lolo na patayin sila. Ay, hindi lang basta kamatayan sa katawan ha. Pati kaluluwa ng mga mambabarang at mangkukulam nawawala. Wika ni Mia. Napalunok ng laway ang binata. Naisip nito kung gaano kahirap ang mamatay maging ang kaluluwa. Talaga, Mia, nakakatakot pala si Lolo Matias, no? Hindi ako magpapasaway sa kanya. Wika ni Liboy. Tumawa naman ng malakas si Mia at pinagpatuloy ang kwento. Ayon sa kanya, bagaman kinakatakutan ng mga masasamang loob, may taglay itong kabaitan. Madalas itong lapitan ng mga taong nangangailangan, parehong espiritual at pisikal na aspeto. Tanghali na nang matapos sa paglalagay ng depensa ang matanda. Nagpahinga ito upang makabawi ng lakas. Habang natutulog, walang tigil sa pag-uusap ang dalawa. Nahinto lang ito nang bigla silang makarinig ng malakas na sigaw na nagmumula naman sa palayan. At dahil tanaw mula sa kinaroroonan nila ang taniman, kitang-kita ni Liboy ang malaking nilalang na pabalik-balik sa gitna ng taniman na tila hinahabol ng kung anong mas maliit na nilalang. Dali-dali nitong ginising si Mang Matias. Pupungas-pungas pang dumungaw sa bintana ang matanda. Tuluyang nawala ang antok nito nang masipat ang sinasabing nilalang. Anak nang, anong ginagawa ng kalabaw na yan sa gitna ng palayang ko? Wika ni Mang Matias. Alam ni Liboy na hindi to pangkaraniwang kalabaw. Dahil kakaiba ang laki nito, idagdag mo pa ang kumikinang na sungay. Dali-daling kinuha ng matanda ang kanyang latigo at patpat, sabay takpo papunta sa palayan. Kagad namang sumunod ang dalawa. Sa kabila ng pagbabawal ni Mang Matias na lumabas ang mga ito. Pagdating sa palayan, walang pagdadalawang isip na pinaghagupit ng matanda ang mga nilalang na humahabol sa malaking kalabaw. Umaatungal ito sa sobrang takot. Nang makita ang presensya ng matanda,
bigla itong tumakbo papunta sa kanyang likuran. Anong nangyayari dito, Bawa? Bakit kayo nahabol ng mga kama-kama? Bagaman hindi nagsasalita, rinig ni Liboy ang sinasabi nito sa kanyang isipan. Hindi ko alam, Manong Matyas. Bigla na lang akong hinabol. Tugon ng Bawa na parang batang nagsusumbong sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi na sila babalik pa. Ay nako, halos taon-taon na itong nangyayari sa atin ah. Tuwing nalalapit ang anihan, ay siya ding paglabas ng mga inkantong nakatira sa lugar na ito. Eh yan tuloy, tignan mo ang nangyari sa palay ko. Parang dinaanan ng bagyo. Wika ng matanda habang hinihima sa ulo ang Bawa. Inutusan niya itong bumalik sa sariling teritoryo. Alam ng matanda ang totoong dahilan ng paglabas ng mga nilalang. Ito ay upang bantayan ang susunod na paglitaw ng butil ng mutya ng palay. Akmang babalik na sana ito sa tahanan nang makita sina Liboy at Mia na nakatayo sa gilid ng palayan. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabi ko na huwag kayong aalis ng bahay? Ramdam ni Liboy ang galit ni Mang Matyas ng mga sandaling iyon. Kaya hindi na ito nagsalita pa. Kaagad naglakad pauwi ang dalawa. Ngunit bago pa sila tuluyang makarating sa tahanan, nakita ng mga ito ang nilalang na sumugod sa kanila kaninang umaga. Nako, naloko na. Talagang matigas ang ulo ng isang to ah. Wika ni Liboy. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko na huwag kayong lalabas ng bahay. Hindi basta-bastang susuko ang nilalang na yan. Wika ni Mang Matyas. Kaagad nagpatiuna ang dalawang paslit. Sinabihan niya din ang mga itong wag lalayo dahil maliit lang ang sakop ng kanyang dome. Marahang naglakad ang nilalang hanggang sa unti-unti itong bumibilis. Kaagad namang sinalubong ng matanda ng latigo ang kalaban. Sa kasamaang palad, nagawa nitong hablutin ang sandata at itapon sa malayo. Inilabas ng matanda ang kanyang patpat. Muling sinugod ang nilalang, ngunit nagawa siyang maabot. Tumilapon sa malayo, dahilan para mawalan ng malay. Kaagad naman itong nilapitan ng dalawang bata at sinubukang gisingin, ngunit hindi na ito sumasagot. Napatingin si Liboy sa nilalang na noon ay nakangiti ng nakakaloko. Dumampot ng bato ang paslit. Walang tigil itong pinagbababato, ngunit walang epekto sa nilalang ang ginagawa niya. Napatras ang binata dahil papalapit na ang alalya. Isang bagay ang napansin nito. May kung anong nakakabit sa likod ng nilalang na parang tali na gawa sa anino. Napangiti ito at tumakbo papunta sa nilalang. Dahil sa lit ni Liboy, nagawa nitong lumusot sa pagitan ng dalawang binti ng kalaban. Nagip ng tingin ng paslit ang latigo ni Mang Matyas. Dinampot niya ito at muling sumugod sa nilalang. Ngunit sa halip na ang katawan nito ang punteryahin, pinatamaan ng paslit ang aninong nakadikit sa likuran nito. Dahilan para tuluyang maputol, napasigaw ang nilalang at unti-unting naglaho. Dali-daling tumakbo si Liboy pabalik sa kinaroroonan ni Mang Matyas. Laking gulat nito nang biglang magsalita ang matanda. Magaling ang ginawa mo, Liboy ha. Hindi ko alam kung saan mo natutunan yon. Pero ang lupit! Wika ni Mang Matyas. Nagulat si Liboy. Natuto rin ng bagong salita ang matanda. Dahan-dahan nitong inakbay ni Liboy pabalik sa tahanan. Inihiga sa mahabang upuan sa sala. Gamit ang mutya ng palay,
ginamot nito ang pinsalang natamo ng kanyang lolo. Hindi lubusang akalain ni Mang Matias na magiging ganong kalakas ang kanyang apo. Ni Sainagap, hindi rin pinangarap ni Liboy ang maging manggagamot. Ngunit napagtanto ng paslit na ito ang kanyang tadhana, bagay na hindi niya ginusto. Ngunit pagkakataon na mismo ang naglatag sa kanyang harapan. Sa paglipas ng mga taon, tumungtong sa 8 gulang si Liboy, mas pinili nitong manatili sa tabi ng kanyang lolo Matias. Ipinagpatuloy ng binata ang nasimula ng matanda, ang maging isang manggagamot. Sa pamamagitan ng kanyang tangan, namut siya ng palay.